Ako si Ramos Angel Liza I mula sa 3 Alpha at ito ang aking final term quiz 1. Ang tanong, sa iyong pananaw, alin sa tatlong sangkap, kaalaman, kasanayan, o karangalan ang pinakamahirap panatilihin sa pamumuno at bakit? Para sa akin, ang pinakamahirap panatilihin sa pamumuno ay ang karangalan. Dahil ang kasanayan at kaalaman, madali na lang siya ma-acquire dahil natutunan mo na siya from a scenario, nakakuha ka na ng leksyon do'n, kaya magiging natural na lang sa'yo na mag-act that way. Pero yung karangalan kasi, it will depend on your people. If your people trust you enough or they see you enough as a leader, doon mo palang makukuha yung karangalan mula sa ibang tao. Hindi madaling makuha yung loob ng isang tao, lalo na kung hindi ka nila nirerespeto or nakikita bilang isang leader. Kaya dapat makuha mo yung loob nila or yung respeto at tiwala nila para makamit mo yung karangalan bilang isang namumuno o leader. Ngayon naman, aking sasagutin ang final term quiz 2. Ito ang tanong. Paano mo ipapakita ang pagiging epektibong leader kung sakaling ikaw ay maatasan sa isang responsibilidad na labas sa iyong kagustuhan o kakayahan? Kung sakali mang ako'y maatasan ng responsibilidad na labas sa kakayahan ko o kagustuhan ko, I will be professional enough na tanggapin yon, pag-aralan at pagtulungan. Unang-una, syempre, kailangan mo i-accept wholeheartedly ang tungkulin na iyon kahit na labag iyon sa iyong kalooban o hindi iyon sakop ng iyong kasanayan. Once na na-accept mo na siya wholeheartedly, madali na lang iyon once pag-aaralan mo yung task na yun. Kasi nga, na-accept mo na siya, so you will give your full effort para ma-accomplish yung tungkulin na iyon bilang isang leader. Siyempre, hindi ko rin papabayaan na hindi ako makipag-ugnayan sa aking mga kasamahan o sa aking team dahil kasama iyon sa pag-a-accomplish ko nung task. Dahil hindi ko nga siya kayang mag-isa since hindi nga siya part ng kasanayan ko or hindi ko siya totally gusto. Kaya kailangan ko rin ng support system or ng opinions aking team para ma-accomplish ko yung given task. Naniniwala ako na ang tunay na leader ay hindi lamang mahusay sa kung anong nais niya. Bagkus, ang tunay na leader ay handa rin harapin ang mga gantong challenge, which is yung hindi niya gusto ay napagtatanggumpayan niya pa rin bandang huli. Lastly, akin namang sasagutin ang final exam. Ang tanong, kung ikaw ay nasa isang sitwasyon na kailangan pumili sa pagitan ng pakikisama at paggawa ng tama, paano mo ito haharapin bilang isang criminologist? Bilang isang criminologist, mas pipiliin ko pa rin ang paggawa ng tama. Hindi magiging hindrance ang pakikisama sa paggawa ng tama. Dahil isa sa ethical standard ng pagiging criminologist ay ang paggawa ng tama despite of friendship or pakikisama na tinutukoy natin. Bilang isang law enforcer, dapat mas kumakampi or nasa side tayo ng hustisya kaysa sa pakikisama. Maaari na lamang nating ipaliwanag sa ating kasama kung ano ang tamang proseso or kung ano ang tama na gawin kaysa sa konsintihin natin sila sa hindi naman tama. Dahil para sa akin, ang tunay na pakikisama ay hindi ang pag-uudyok sa maling gawain, kundi ang pagsuporta sa tamang gawain. At doon mo masusukat ang tunay na katatagan ng isang criminologist.